Magandang araw sa ating lahat mga ka-learning. Kamusta na tayo dyan? Sa mga naka-receive ng mga nakaraang araw o yung makakatanggap pa na magkaroon uli kayo ng KYC. Kasi sa akin, pinag-KYC uli ako nung mga nakaraang araw. Siguro mga 3 days ago o 4 days ago. So pag-check ko para sa dashboard ng mining, ay kailangan ko daw uli mag-KYC ng liveness test. So good news naman kasi nakapag-liveness test uli. At successful naman, makikita nyo naman dito. No? Tapos ni-click ko tong go back to the main app. Na pag go back naman ako, okay naman siya. Pero pag check ko doon sa Pi browser, na para makapag-validate uli ng mga nagke-KYC. Yun yung mga first time KYC. Ito kasing nangyari sa atin. Parang repeated KYC, liveness test. Pero sabi nga natin ay successful naman yung pinagawa nila uli na verification ng liveness test. Okay yun kasi para sa security din ng account natin at naninigurado din sila na tayo nga pa rin yung humahawak ng account na yon. Pero ang nangyari, kung mapapansin nyo dito, no, ito yung nakita ko nung mga nakakaraan. So instead na makakapag-validate uli ako doon sa mga KYC na mga bagong nag-apply para mag-KYC dito sa Pi Network natin, ay ito yung nakita ko. Akala ko successfully na at balik na uli sa dati pero hindi ako makapag-validation. Pero chinek ko rin yung migration ko, okay naman, nandun pa rin. Yung dashboard nandun pa rin, kaso ito nga yung nag-appear doon sa KYC validation na hindi ka na makakapag-validate. Pero meron tayong sagot dyan, no? Pero unahin muna natin to kasi sa mga makaka-experience nito ay para hindi na rin to maulit sa inyo at or hindi to mangyari sa inyo. Nakalagay dyan, tentative approval. Pero yung una nakalagay doon ay successful test completed. Pero nakalagay naman dyan. So sabi ko, bakit tentative approval? Tapos nakalagay pa dyan, upon additional checks before migration, your KYC status was changed to tentatively KYC pending additional examination. So yan yun, no? Parang kailangan ko pa uli mag-antay para mag-re-approve at maging maayos uli yung aking KYC. Tapos sa ilalim, further instructions will inform you next step to resolve the tentative status. So tentative siya, tapos check ako ng check, tapos hanggang mayroon akong nabasa yun ding araw na yun. At yung nabasa ko na yon, siguro ito na yung makakatulong sa inyo kung magkapareho tayo. Pero sa mga post doon sa Pi Network Twitter ng mga iba-ibang grupo, ay ito rin yung nangyari sa kanya. Halos marami na nung mga nakaraan at baka dumami pa sa susunod. Sa mga kababayan dyan ay ito po yung gagawin po natin. No? May nakita tayo ditong isang post pero isa lang to. So magkapareho lang naman sa post ng iba. Pero ito na muna tayo. No? Although ibang lengguwahe to at magkapareho lang naman doon sa ibang language na nangyayari na may mga sitwasyon na ganito. Tulad natin dito, no? Yung unang KYC natin, eto siya. Approved na siya. Kulay verde na siya. Tapos yung pangalawa, nag-test naman tayo, successful daw at okay naman. Tapos ito pa rin yung makikita natin, tentative na KYC. Ito yung nasa pangalawa, no? Pero meron tayong gagawin para maging maayos uli at babalik uli siya doon sa dati na KYC approved siya. Nakalagay dito sa post ng isang Twitter ni Daw World. Okay? So, ang sabi dyan,
Recently, many users who underwent a liveliness check and KYC approval have been reverted to tentative approval and were unable to be as KYC validators. So, yan yung naging problema natin at yan yung naging problema ko rin. So, hindi na ako makapag-KYC. Ang dami ko nang na-KYC na mga tao na iba't ibang bansa, no? Pero hindi ko na magawa uli. Yun yung mga araw lang na yon. Okay, pero na-settled ko na lang siya uli. Mga isang oras mahigit. So, hanggang nakabalik na uli siya sa dati at nakapag-validate na uli ako. Ang gagawin daw, ito, yung next. However, changing the password in the Pi app has helped users revert to full KYC approval again and resume their KYC validating activities. So, magpalit daw kayo ng password. At yun naman yung ginawa ko, nagpalit ako ng password. Yung pagpapalit ng password, punta lang kayo doon sa dashboard nyo ng mining, tapos meron doon profile sa ilalim. Change password po kayo, nakalagay naman yun doon. Sundan nyo lang, dapat yung SIM card nyo nakasalpak dyan sa cellphone nyo kasi may code dyan at yun yung code na ibibigay. Pili na lang kayo ng mga country, may USA, merong UK, merong Australia, Belgium, parang yun yung mga yun, no? Kung hindi siya gumana, ulitin nyo na lang o lumipat kayo ng ibang i-click na mga country. So, ang sa akin kasi nakawalo yata akong lipat ng palipat-lipat hanggang sa naging okay na siya. Sa Signal kasi yon, pero magiging maayos din. Tapos ma-approve nyo, tapos makakapagpalit na kayo ng inyong password. Ang kailangan lang, yung code na isa-send nyo ay tanggapin doon sa magsasend sa inyo ng code na yon na nasa ibang country ayon doon sa ni-click nyo na mga country na nandun sa susundan natin para sa change password po natin, no? Both my family and I changed our password and we were immediately reverted to full KYC approval today. Yung nangyari sa kanya kasi nangyari din sa akin. So, naging maayos uli at nakabalik na uli doon sa fully KYC approval. So, kumbaga, sinasabi ko lang to sa inyo kasi pareho lang ng nangyari sa kanya at itong post na to ay sinundan ko lang kung totoo nga at yun nga yung nangyari din sa akin. Bumalik uli sa dati yung fully verified KYC approval yung aking KYC hanggang nakapag-validate na uli at nawala na itong tentative na makikita ninyo kung sakaling mangyari din yan sa inyo. Ang sabi rin dito, the core team has frequently mentioned that changing the password not only enhances the security level of the account, but also helps tentative approvers to be converted to full approval. So, para ma-fully approval kayo, mag-change talaga kayo ng password. Yung mga bago pa lang nagke-KYC, siguro makakatulong to sa inyo kung mag-change kayo ng password dyan para ma-fully approval po kayo. Sa amin na nakapangalawa na ng KYC approval ay tested na to. At nakabalik na uli nga yung aming KYC fully verified at naging maayos na uli yung aming account at nakakapag-validate na uli ng mga KYC na pinapasa po ninyo, no? Sabi rin dyan, of course, this does not apply to everyone. Hindi daw ito na nangyari sa lahat, pero sinubukan ko naman sa akin, okay naman siya. Kaya itry nyo po ng itry sa inyo kasi talagang okay naman siya. Tested naman. Okay? 22%
20 to 30% of users notice such changes after changing their passwords. Does not apply to everyone. So, kung sakaling hindi to maging epektibo sa inyo, ay itry nyo lang ng itry. Kasi sa akin, effective naman siya. Moderators in South Korea also recently recommended improving security levels such as changing passwords or verifying via Facebook or phone for tentative approvers. So, basta security yung pinapaangat natin dito. Kaya nag-change tayo ng password. Kaya siguro ay pinapa-KYC uli kayo ng verification at kailangan nyo mag-change ng password kahit nakapasa na kayo sa verification po ninyo. Ito yung mga second KYC na nangyari sa amin. So, kung sakali dyan, yung mga kaibigan natin dyan, ay sundan nyo lang itong mga pinag-uusapan natin at maaaring makatulong ng malaki kasi nangyari sa akin na effective naman talaga, no? The important thing is that verification can only be done with the phone number used when signing up for the Pi app. So, yung phone number nyo, dapat yun pa rin pag nag-signing up kayo kasi isa-send doon yung verification code. And this verification is required to change the password. So, yun, no? If you sign up with an incorrect phone number or a number different from your current phone number, changing the password is not possible. Additionally, even if you successfully change the password, it does not apply to everyone. So, yun, no? Kahit daw nakapagpalit na tayo ng password at okay na hindi daw yun apply sa lahat, na makabalik agad sa dati na fully verified uli. Although siguro yung iba kailangan mag-antay at siguro yung iba hanggang ngayon kahit nakapagpalit na ng password ay ito pa rin, tentative pa rin yung KYC nila. Pero itry nyo po basta makakatulong ng malaki kasi good naman yung sistema na pwede mangyari at may possible talaga na makabalik sa dating itsura, sa dating fully verification ang inyong Pi account tulad ng nangyari sa akin. So, itry nyo lang po mga ka-learning at good luck po sa mga gagawa nito at naway maging maayos na ang ating mga account at maging ready tayo sa darating na open mainnet.